Guro, paliparan ba talaga ito? O nasa langit na tayo? Ito ang nanginginig na tanong ni Sompiseth, isang 78 taong gulang na retiradong guro mula sa liblib na nayon ng Siem Reap, Cambodia. Nakatayo siya sa gitna ng Ninoy Aquino International Airport, LA, Terminal 3. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha. Para sa kanya at sa 11 kasamahan niya, mga gurong nakaligtas sa impyerno ng rehimeng Pol Pot. Mga taong nabuhay sa gitna ng digmaan at nagturo sa mga bata sa ilalim ng mga punong kahoy kapalit ang kakarampot na sweldo, ang tanawing ito ay hindi kapanipaniwala. Ang sahig ay kumikinang sa linis, sumasalamin sa maliwanag na ilaw mula sa matatayog na kisam. Ang hangin ay malamig. Amoy pino at malinis, isang matinding kaibahan sa maalikabok at mainit na hangin ng kanilang nayon. Sa labas ng malalaking salamin, nakikita nila ang mga ilaw ng Maynila na parang mga bituin na bumagsak sa lupa. Para tayong mga batang naligaw sa palasyo, bulong ni Chia Sofia, 75 taong gulang, ang dating punong guro. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang lumang bag. Tila natatakot na ang lahat ng ito ay panaginip lamang na maglalaho anumang oras. Pero bago natin ituloy ang kanilang paglalakbay sa puso ng Pilipinas, kailangan nating balikan kung paano nagsimula ang lahat. Ito ay kwento ng 48 oras na nagpabago, hindi lang ng kanilang pananaw, kundi ng buong kinabukasan ng kanilang nayon. Kabanata 2, ang pangako sa apo. Ang ugat ng kwentong ito ay nagsimula 3 taon na ang nakararaan sa nayon ng Prasat. Si Somnam, ang apo ni Sompiseth na pinalaki niya simula pagkabata, ay nakatakdang ikasal sa Toronto, Canada. Si Somnam ay isang matalinong bata. Sa tulong ng scholarship, nakatapos siya sa Canada at nakahanap ng magandang trabaho. Ngunit ang puso ni Sompiseth ay nasa nayon. Matanda na ako, sabi ni Sompiseth sa isang pagpupulong ng mga guro sa ilalim ng puno ng mangga. Ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng emosyon. 78 taon na ako. Baka hindi na ako magtagal sa mundong ito. Ang tanging hiling ko na lang bago ako mawala ay makita ang kasal ng aking apo. Ang problema ay pera. Ang pamasahe papuntang Canada ay nagkakahalaga ng mahigit $100,000 New Taiwan dollars, humigit kumulang $180,000 pesos. Para sa mga retiradong guro na kumikita lamang ng barya-barya, kulang pa sa pambili ng bigas minsan, ito ay isang halagang imposible. Isang panaginip na suntok sa buwan. Ngunit sa nayon ng Prasat, ang pamilya ay hindi nagtatapos sa dugo. Ang pamilya ay ang komunidad. Hindi ka pwedeng pumunta mag-isa, Piseth, sabi ni Chia Sofia, sabay tapik sa balikat ng kaibigan. Malulungkot ka. Mawawala ka. Sasama kami. At ganoon na nga ang nangyari. Ang 11 retiradong guro, kabilang sina Chamdara, 70, Sofat, 69 at iba pa, ay nagdesisyon. Kinuha nila ang kanilang life savings. Ang mga perang itinago nila sa ilalim ng unan at sa loob ng mga kawayan sa loob ng maraming dekada. Ito ang kanilang magiging unang paglalakbay sa labas ng Cambodia. Ito ang kanilang huling pakikipagsapalaran. Kasama ako, si Chen Zeming, isang guro ng Mandarin sa Siem Reap sa loob ng 8 taon. Bilang kanilang interpreter at gabay. Kabanata 3, ang krisis sa Bangkok. Oktubre 15, 2023. Umalis kami sa Phnom Penh. Ang plano ay simpleng stopover sa Bangkok bago tumuloy sa Canada. Mas mura, mas praktikal. Ngunit ang tadhana ay mapaglaro. Paglapag namin sa Suvarnabhumi Airport sa Thailand, sumalubong sa amin ang kaguluhan. Ang mga sirena ay umaalingaw-ngaw. May mga anunsyo sa radyo tungkol sa isang kudeta at kaguluhan sa politika. Sarado ang himpapawid. Kanselado ang mga international flights. Natigil kami. Ang takot sa mga mata ng mga guro ay bumalik, ang takot na nakita ko lang sa mga litrato ng panahon ng Pol Pot. Giyera na naman ba? Nanginginig na tanong ni Guro Sofat. Mauulit ba ang nakaraan? Dali-dali akong nakipag-usap sa mga staff ng airline. Kailangan naming makaalis. Matatanda na sila, hindi nila kakayanin ang stress dito. Ang pinakaligtas na ruta ngayon ay dumaan sa Pilipinas, sabi ng staff. May flight papuntang Maynila. Mula doon, makakakuha kayo ng connecting flight pa Canada. Pilipinas. Wala silang alam sa bansang iyon.
Ang alam lang nila ay isa itong bansang maraming isla, mayaman sa kultura, pero banyaga sa kanila. Wala kaming choice. Sumakay kami sa eroplano papuntang Maynila. Sa loob ng eroplano, hinawakan ni Sompiset ang kamay ko. Zaiming, magiging ayos ba kami? Tatanggapin ba tayo ng mga Pilipino? Balita ko'y mahirap din ang buhay doon. Huwag kayong mag-alala, sagot ko, bagamat ako mismo ay kinakabahan. Kabanata 4, ang pagsalubong ng mabuhay. 11:00 ng gabi nang lumapag kami sa NE. Pagbukas ng pinto ng eroplano, hindi init ang sumalubong sa amin kundi ang ngiti ng mga ground staff. Dito nagsimula ang unang himala. Nakita ng isang airline staff na hirap maglakad si Sompiset at Moni Sareth, 76. Hindi pa man ako nakakapagsalita, kumaway na ang staff at tumawag sa radyo. Ilang sandali pa. May dumating na 2 wheelchair. Tatay, nanay, sakay na po kayo, sabi ng attendant na Pilipino. Hindi naintindihan ng mga guro ang salita, pero naintindihan nila ang tono. Malambing. Magalang. Tatay, tanong ni Sompiset sa akin. Tawag nila yun sa ama o iginagalang na matanda, paliwanag ko. Parang pamilya ang turing nila. Pagdating sa immigration, handa na kami sa mahabang paliwanagan at masungit na opisyal. Sa Cambodia, sanay kami na ang pakikipag-usap sa gobyerno ay inaabot ng maghapon at minsan ay kailangan pang maglagay. Pero sa Maynila, iba. Pagkakita ng immigration officer sa grupo ng matatandang Cambodian, tumayo siya at mumiti. Magandang gabi po. Bati niya. At ang pinaka-nakakagulat, may tinawag silang isang staff na marunong ng kaunting Khmer dahil nagtrabaho ito dati sa isang inye sa Cambodia. Khmer ka ba? Gulat na tanong ni Guro Sofat sa babaeng Pilipina. Hindi po, pero mahal ko ang Cambodia. Sagot ng babae sa barok na Khmer habang tinutulungan silang punan ang mga form. Sa loob ng 30 minuto, tapos na ang lahat. Walang sigawan. Walang hingian ng lagay. Puro sir, ma'am, at mga ngiti. Dinala kami sa isang hotel malapit sa Newport City, tapat lang ng Terminal 3. Bakit ganito sila kabait? Bulong ni Cham Dara habang itinutulak ang kanyang bagahe. Hindi naman tayo mayaman. Hindi tayo mga diplomat. Mga guro lang tayo sa bukid. Kabanata 5, ang hotel at ang tabo ng modernong panahon. Ang hotel na tinuluyan namin ay hindi bago pero napakalinis. Pagpasok namin sa lobby, amoy sampagita at lemongrass. Ang receptionist ay sinalubong kami ng mainit na bati at nang makita ang mga matatanda. Lumabas siya sa counter para i-guide kami sa elevator. Binigyan namin kayo ng mga kwarto sa mababang palapag para hindi mahirapan sina lolo at lola, sabi ng receptionist sa akin. Pagpasok sa kwarto, isa na namang cultural shock ang naganap. Pumasok siguro Sofat sa banyo at lumabas na may halong pagkamangha. Zaiming. Ang banyo. May hugasan ng puwet na bumubuga ng tubig. Tinutukoy niya ang bidet. Para sa kanila na sanay sa simpleng balde o ilog, ang bidet ay teknolohiyang galing sa ibang planeta. Napakalinis, sabi ni Sompiset habang hinihimas ang malinis na kama. Kahit sa sahig, walang alikabok. Parang ayaw kong matulog, baka madumihan ko. Kinabukasan, sa breakfast buffet, naranasan nila ang tunay na Filipino hospitality. Ang waiter, isang lalaking nasa 20 anyos, ay napansin na nahihirapan si Guro Chia Sofia na magbitbit ng plato. Agad itong lumapit. Ako na po, lolo, sabi niya, sabay kuha ng plato at inalalayan ang matanda paupo. Hindi lang ito trabaho, ramdam mong may malasakit. Habang kumakain ng garlic rice at danggit, naluha si Chia Sofia. Zaiming, sa kultura natin, sinasabi nating igalang ang matatanda. Pero dito sa Pilipinas, hindi lang salita. Ginagawa nila. Parang nakikita nila ang sarili nilang mga lolo sa amin. Kabanata 6, ang lungsod ng mga anghel at jeepney. Nagpasya kaming mamasyal sa Maynila habang naghihintay. Sumakay kami sa isang private van papuntang Iis, Bonifacio Global City, at Makati. Habang binabaybay namin ang Skyway, manghang-mangha sila sa mga nagtataasang gusali. Parang New York. Sigaw ni Moni Sareth. Pero ang mas tumatak sa kanila ay ang ugali ng mga tao. Nang sumakay kami sandali sa Iis bus para maranasan ang local transport, nakita nila ang disiplina. Pumipila ang mga tao.
Walang nagtutulakan. At nang pumasok ang mga gurong nakasaklay, sabay-sabay na tumayo ang mga nakaupong kabataan. Upo na po kayo dito, sabi ng isang estudyanteng nakauniporme, nakangiti pa. Hindi napilitan. Hindi sumimangot. Kusa. Sa atin, nag-uunahan sa bus, bulong ni Guro Sofat. Dito, ang malakas ang nagbibigay daan sa mahina. Dinala ko sila sa isang 7-Eleven para bumili ng tubig. Para sa kanila, ang convenience store ay isang museo. Namangha sila na pwede kang magbayad ng kuryente, magpadala ng pera, cash, at kumain ng mainit na sisig sa isang maliit na tindahan. Ang liit na tindahan, pero parang bangko at restaurant na pinagsama, sabi ni Chamdara. Ang cashier, kahit pagod na, ay nag-good morning po pa rin nang makita sila. Kabanata 7, ang emergency at ang mga NARS ng Pilipinas. Sa ikalawang araw, nangyari ang hindi inaasahan. Habang kumakain ng almusal, biglang humawak sa dibdib si Moni Sareth, 76, at bumagsak. Panik. Sa Cambodia, kung tatawag ka ng ambulansya, aabutin ng mahigit 1 oras. Minsan, hindi darating kung wala kang pambayad agad. Pero dito, tumawag agad ang hotel staff ng emergency hotline. Sa loob ng wala pang 5 minuto, narinig na namin ang wangwang. Dumating ang mga paramedic. Mabilis pero maingat. Sir, relax lang po. We got you, sabi ng isang paramedic habang chine-check ang vitals. Isinakay kami sa ambulansya papuntang S. Luke's Medical Center. Sa ospital, nakita namin kung bakit kilala ang mga Pilipino sa buong mundo pagdating sa pag-aalaga. Ang mga nurse ay hindi lang nagtuturok ng gamot. Kinakausap nila ang pasyente. Hinahawakan ang kamay. Tatay, masakit ba dito? Dahan-dahan lang po tayo, sabi ng nurse habang inaayos ang una ni Moni Sareth. Kahit hindi naintindihan ni Moni ang Ingles, naramdaman niya ang kalinga. Matapos ang mga test, X-ray, blood works. Lumabas na fatigue at minor arrhythmia lang ang dahilan. Kailangan lang ng pahinga. Ang kinakatakutan namin ay ang bill, inasahan naming ubos na ang pera namin. Pero nang dumating ang bill, nagulat kami. Dahil sa senior citizen discount, kahit banyaga. In-apply ng social worker ang compassionate consideration sa professional fees ng doktor, at dahil hindi naman pala malala, mas mababa ito sa kalahati ng iniisip namin. Sa Cambodia, kung wala kang pera, mamamatay ka sa labas ng ospital, sabi ni Sompiset habang hinihimas ang likod ng kaibigan. Dito, tinuring tayong pamilya bago tayo hinga ng pera. Kabanata 8, ang panalangin sa Intramuros. Bago umalis, dumaan kami sa Intramuros. Pumasok kami sa San Agustin Church. Bagamat mga Buddhist sila, namangha sila sa katahimikan at ganda ng lumang simbahan. Nakita nila ang mga Pilipinong taimtim na nagdarasal. Pareho lang tayong may pananampalataya, sabi ni Sompiset. Nakikita ko sa mga mata ng mga Pilipino ang pag-asa, kahit alam kong marami ring mahihirap dito. Ang yaman nila ay wala sa bulsa, kundi nasa puso. Bumisita rin kami sa isang pampublikong paaralan sa Maynila na pinayagan kaming silipin ng prinsipal. Nakita ng mga retiradong guro ang mga batang Pilipino na nagmamano sa mga guro, sumisigaw ng "Ki good morning ma'am sir", nang sabay-sabay at may ngiti. Tumulo ang luha ni Chamdara. Ang mga upuan. Kumpleto. Ang mga libro. Maayos. Ang mga bata. Masaya. Sana ganito rin sa nayon natin. Ang mga batang Pilipino, kahit hindi kilala ang mga bisita, ay lumapit at nagbigay ng mga sampaguita garland at mga gawang kamay na card. Kabanata 9, ang pamamaalam at ang baon na aral. Ika-4 na araw. Oras na para lumipad pa Canada. Habang nasa Nray kami, naghihintay sa boarding gate. Lumapit ang isang ground stewardess. Kamusta po ang stay niyo sa Pilipinas? Pasensya na po sa traffic ha, biro nito. Si Sompiset, na puno ng emosyon, ay sumagot sa pamamagitan ko, "Anak, 78 taon na ako. Malapit na ako sa dulo ng buhay ko. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos na dinala niya ako dito. Akala namin impyerno ang pinanggalingan namin at dito. Nakita namin kung paano dapat tratuhin ang tao. Mamimiss po namin kayo." "Balik po kayo," sagot ng stewardess na may lungkot sa mata.
Habang umaangat ang eroplano at nakikita namin ang mga ilaw ng Metro Manila na lumiliit, kumaway ang mga guro sa bintana. Paalam, Pilipinas. Salamat, bulong nila. Kabanata 1-0, ang pagbabago sa prasat. Nakarating sila sa Canada, nakita ang kasal, at masayang nakauwi sa Cambodia. Pero hindi doon nagtapos ang kwento. Ang 48 oras sa Maynila ay lumikha ng alon ng pagbabago. Pagbalik sa nayon ng prasat. Kinuyog sila ng media. Naging headline sa Phnom Penh Post ang natuklasan ng mga guro sa Pilipinas. Nagbigay ng talumpati si Sompiset sa harap ng Education Ministry. Akala natin ang pag-unlad ay puro semento at pera, sabi niya sa nanginginig na boses. Pero sa Pilipinas, nakita ko ang tunay na yaman. Ang yaman ay ang malasakit. Ang sistema na kumalinga sa mahihina. Ang kabataan na nagbibigay ng upuan sa matanda. Ang nurse na humahawak sa kamay ng pasyente. Iyon ang dapat nating gayahin. Dahil sa inspirasyon, nagbago ang nayon ng prasat. Ang mga kabataan na narinig ang kwento tungkol sa kalinisan ng IIS at mga hotel sa Maynila ay nagsimulang maglinis ng kalsada tuwing umaga. Gawin nating parang Maynila ang prasat. Sigaw nila. Naglagay sila ng mga upuan sa gilid ng daan para sa mga matatanda. Ang mga karpintero ay nagboluntaryong ayusin ang paaralan, inspirasyon mula sa nakita nila sa litrato ng paaralan sa Pilipinas. Gumawa sila ng T-konstitusyon ng malasakit sa nayon. 1 taon ang lumipas. Ang prasat ay pinarangalan bilang model village ng Cambodia. Ngayon, si Sompiset ay 79 na. Balak niyang bumiyahe ulit para makita ang kanyang apo sa tuhod. At ang sabi niya sa akin, Ziming, dadaan ulit tayo sa Pilipinas. Gusto kong makita ang mga kaibigan natin doon. Gusto kong maramdaman ulit ang yakap ng bansang iyon. Ang 48 oras na stopover ay hindi lang nagligtas sa kanila mula sa gulo sa Thailand. Ito ang nagbigay liwanag sa kanila kung ano ang ibig sabihin ng pagiging makatao. Ang Pilipinas, sa kabila ng sarili nitong mga problema, ay nagturo sa kanila na ang tunay na ganda ng isang bansa ay wala sa gusali, kundi nasa puso ng mga tao nito.